party list. Oh, ano tama, sige, sige. Paliwanag sa party list. Pero ano, no? Well, nakita natin, napakaganda ng eleksyon, napakabilis. Yes. Pero nagtataka pa rin tayo saan kumuha ng boto ang akbayan. No? Ito'y personal, ha? Personal nating... Baka marami silang inakbayan. Paragoy, boto mo ko. Yun. Ako Pero, akbayan. would you imagine, saan nila hinugot yung botong yun? No? Gaya nitong Duterte Youth, hinugot tong boto nito sa Duterte issue. Yes. Okay? Yung tingog, hinugot naman ito dahil kay speaker issue. Yung mga naniniwala ba kay speaker? Ayan, no? Kasi ang representante niya ay asawa ni Speaker, si Ma'am Yeda. Yes. AXIS, ito naman yung Tulfo. Yan. No? Tsaka dati na yan. Talagang dati marami ng followers talaga yan. Yung Ako Bicol, dati rin ito. Dati na rin yan. Etong 4-piece, ito naman yung kila Libanan. Kila Nonoy Libanan. May sarili ring balwarte ito. Etong akbayan ang gusto kong itanong. Paano? No? I'll give you one good example. Doon sa Valenzuela, ang Valenzuela City. Valenzuela City, okay. yes. Ang inaasahan dyan is yung Sibak. At Okay. yung Toda Action ang mangingibabaw sa boto. Dahil bakit? Kasi taga riyan ba yung representante ng Toda Action? Toda Action Party List. At ang kapatid nung first nominee ng Toda, nag-number 1 pa bilang konsyal. Number 1 councilor ng Valenzuela. Yes. Okay. At yung Sibak naman, alam naman natin na marami rin yung may religion nila doon. Doon sa lugar na yon. Kung kaya't inaasahan natin yung boto nila na magiging mataas doon. Okay. Pero yung akbayan, ano ba yung base nyo doon sa Valenzuela at nakuha nyo yung botong yan? Ano, manggagawa? Kung manggagawa, syempre, doon na sa labor sector pupunta yun. Bakit sa akbayan, di ba? So, ito yung mga tanong lang natin. Yan isa pa lang, isa pa lang sa lugar na actually, ito sila yung nagsabi sa akin Paano nangyari yon? So, may expected votes sila doon, sila mismo na nakapagtrabaho, no? At sinasabing, saan kinuha yung botong yan? So, siguro, silipin din ng COMELEC kung saan kinuha tong 2 million plus votes na ito. Sa kasaysayan, sila may pinakamalaking boto ngayon. Oo. Yung, yes. ang Alam mo, Akbayan Party List Group. Yung party list, alam mo, Pilipino ang Pilipino, anong basehan? It's either napakagaling mo talaga, kaya ka binoto ng tao at kilala kang magaling. No? So, hindi natin tatawaran yung galing ni Chel Jokno. Ano naman? Yung ngayon, yung nakaupo ngayon, sino bang representante ng... Ang first nominee, si Chel Jokno. Hindi, yung ngayon. Yung mananalo ngayon. Pero yung kasi dati ng... Yung Sendanya ba yun? si Ayon ba yun? Si Sendanya. Ngayon... Yung inaway ni Senador Bato. Yes. Ang tanong ko, ano ba nagawa niyong malaki sa bayan na ito para mapansin kayo? Para kayo yung piliin na party list. Yun lang yung tanong ko Di ba? Kumbaga, anong naging convincing convincing power, di ba? ng Akbayan para sila na unang-una, kayo na rin nagsabi na kulang yung kumbaga resources na hindi naman kayo gumastos ng todo at hindi rin naman na masyado yung exposure ng Akbayan. Pero paano nangyari? Okay. Doon tayo nagtataka paano nangyari. No? Siguro it's about time na magsalita yung Akbayan na saan nyo nakuha to? Gen Z? Baka sabihin ng Akbayan, di na kayo papaliwanag. May boto na kami. Hindi, yung Gen Z raw. Sabi nila, yung, sa Gen Z raw galing yung boto nila Well, assume natin Gen Z. Pero, would you imagine, eto lahat Gen Z to, 2 million mahigit. Di ba? And would you imagine na halos kaya nga mayor yan nung lugar, sila nag-lead, sila sa darating na eleksyon, Kuya Benny, maglalagay na ako Gen Zubarjaga Party List. Iyon. Gen Z, marami kami ngayon. Hindi, alam nyo, meron ba rito sa Akbayan na may nagawang yung talagang exemplary na kumbagay mapapansin ka ng taong bayan na kailangan to. Kailangan natin iboto. Ito gaya nito yung ML, yung kay Laila de Lima. Ayan, isa pa yan. Lumusot. Ito, maaari natin consider to dahil alam mo bakit ano to? Bakit? Sympathy vote to.
Doon sa mga taong naawa kay Laila de Lima na nakulong. Tsaka ano ata yan, identified sa liberal yan eh. Yes, yes, Parang yes. nag-push ata ang liberal yan. Kasi ano sabihin ng ML ba? May ibig sabihin ng ML eh. Malayang ano ata, Malayang liberal. parang gano'n, di ko maintindihan. Something like that. But again, Akala ko nga Mobile Legend itong yan eh. 500 plus 1,000 votes ng ML, alam natin, ang pinaghugutan nito, yung tinatawag nating sympathy vote. No? And of course, may mga supporters din talaga sila. Kasi no? nga sa liberal party, marami din naman Pero marami itong yan. akbayan, hindi ko alam saan huhugutin eh. Sympathy? Wala namang naapi sa kanila or what. And Hindi, ang nakapaano niyan, yung kanilang ano nga, yung kanyang representante, si Sendanya ba yun? Ayun, nakakuha ng ano yun, sympathy. Ganun ba yun? Ayun, mamamayang liberal pala, ML. Akala ko Mobile Legend. Mobile Legend. Ang bumoto ata yun, mga player ng ano eh. Oo, kala hindi. mo nga- Siyempre, ML. Nakakita ko ML, boboto ko yun. Oo nga, oo. Player ako ng ML, di ba? Tapos nung nalaman ko, sila na Lima pala representante namin. So, ito lang yung naka-question mark sa atin na tinatanong din ng mga mamamayan ng Valenzuela. No? Kasi tayo taga roon din. Totoo. At nagtatanong yung mga kababayan, paano nangyari yun? Ang ano ngayon, ang tag ito, yung bumaba ang boto, unexpected. Dati mataas na ito eh. Yung one pack man ni na Mikey Romero. Di ba? Yes, yes. Aywan ko lang ngayon kung makakapasok ang one pack man. Ha? Sana makaabot sila kahit isa man lamang ay pumasok sa kanila. Yun na nga. Dahil, Maraming grupo ngayon ang medyo, yung dati ng bahagi ng party list ay parang mawala. Yung kabayan. Yung kabayan ni Kong Ron-Salo, parang mawawala ata ngayon. ito yung 0.56%. Ayan, Yung wala. one pack man. Ayan, halos yan. 232,124. Pang ilan siya sa listahan? Number? Naku, malayo. Ayan. Malayo na to. Ay, baka hindi pa pumasok yan. Malamang. Pag nagkataon, ano? Malayo. Oo. Kasi sa tansya ko dyan, kung kailangan mo ng 45, yung pasok hanggang 30, 35, baka meron pang isang representante. O, baka makapasok pa. Makapasok pa. Oo. Kasi kung kakailangan, kasi doon sa 6, Doon lalabas yung formula na hinihingi natin. Yan, oo. Kapag nakita natin yung formula na ito, doon kumbaga, lulutang yun eh. Oo, doon lulutang yun at makikita natin kung sino talaga yung mga nanalo at sino pa yung may pag-asang makapasok. Ang tanong pa natin dyan, Kuya Benny, yung ML na yaman din lamang nabanggit mo, sa problemang kinakaharap ngayon ni Laila de Lima, mauupo kaya siyang representante ng ML? Well, sa akin, sa nakikita ko, makakaupo yan. Ganon? No, dahil basically, ang sinasabi lang naman doon sa naging ruling ng Court of Appeals, pinagpapaliwanag Yung hukom. yung ng RTC. Dahil nga naman sinabi sa batas natin na bago ka magdesisyon, gaya niya, pinawalan sala mo, ilalagay mo yung basehan ng iyong naging desisyon. Kung bakit ang mo siya nangyari pinapawalang doon, sala? walang basehan eh. Oo. Di ba? Pwede ba isulat doon na, kasi tinakot ako ni Jen Subarjaga, kaya yan ang naging desisyon. Pwede ba yon? Pwede. Hindi, pero malabo yung mangyari yun eh. Hindi, diba? so ang nangyari is walang nakalagay na paliwanag na basehan doon sa acquittal, inakwit na lang. Yun ang naging punto ni Soljan Minado Guevara. Yes. Parang napaka-broad ng desisyon ng lower court para ipawalang sala mo agad si Laila de Lima et al. Yes. Diba? Ngayon, ibinaba uli sa RTC. Now, ang tanong ng taong bayan is, kailangan bang Ikulong. ibalik sa kulungan ulit? Yun na nga. Dahil no bail yung kasong yan. No bail at saka reclusion perpetua yan kung sakasakali. Kasi yung drugs, yung ng unang kinakaharap niya. Yes. Meron doon isang abogadong narinig na nagpapaliwanag kayo na tungkol dyan. Ang kanyang punto ay kung meron na niya matitibay na ebidensya batay doon sa reklamo, pwedeng sabihin ng judge na makukulong siya. Pero kung doon sa mga ebidensya nakita niya, hindi ganoon. Bagamat yan ay reclusion perpetua o no bail recommended, ay may kakayahan ng judge sasabihin, sige, pwede ka mag-bail. Yun daw ang yun ang paliwanag. Pero sa iba naman,
Sabi, hindi. Dapat yan, makukulong yan. Kasi null and void yung desisyon ng lower court eh. Di ba? Parang inapheld ng Court of Appeals yung naging desisyon ng Muntinlupa RTC. Kaya sabi niya, parang back to zero yan. Magkakaroon ulit kayo ng hearing at kakaharapin eh. Nobel uli. Parang ganon. Oo. Ang paliwanag, kayo na naman, narinig ko rin paliwanag ng abogado ni Secretary Laila de Lima. Iba naman. Iba siyempre, abogado niya. Ano expect natin na ipaliwanag niya? Siyempre, Papanig yung doon sa pabor kanyang naman sa kliyente. kanila. Oo. Natural yun. Pero again, ang sinasabi nga natin dito, ang malinaw, is hindi naman sinabi Oo. na siya guilty. Oo. At lalong hindi sinabi na siya ay acquitted. Yun. Ang sinasabi is, ipaliwanag nyo muna ito. Ang pinagpapaliwanag yung judge, no? Oo, Hindi naman si Secretary de Lima. Hindi si de Lima Secretary de pinagpapaliwanag. Pero ang tanong is, ano yung magiging aksyon Oo. dito sa naipalabas na kautusan Yun. naman ng Court of Appeals? Will Sumangguni tayo this sa mga affect Oo. the case of De Lima personally, Aha. or will this only affect yung tinatawag natin na decision na Ayun. lilinawin lang? Ayun. Di ba? Yun yung- Pero ako sa tingin ko naman, hindi naman ata makaka-apekto sa pagiging representante. Kahit na makulong siya, parang dati, di ba? Oo. Senadora siya na nakakulong. Nakakulong. Oo. Oo, So kaya- kung halimbawa lang po sabi ng korte, sige, ikulong ka uli. Oh. Ay, representante. Congresswoman pa rin siya. Ayun. Yan. Pwede niya pa rin gawin yung tungkulin niya roon sa loob. Ayan. Ang maapektuhan lang, hindi siya matutuloy ng member ng prosecution team. Hindi, Diba? hindi na. Hindi na pwede yun. Hindi na Kasi pwede. Via Zoom yung ano. Hindi na Kasi pwede yun yun. na ata ang bargaining ngayon, lumulutang ha? Oo. Na para bagang, kasi natalo ata yung dalawang member ng prosecution team. Silang dalawa ni Atty. Sel Jokno tsaka itong si Laila de Lima ang ipapalit daw. Oo, pero Oo. again, hindi pa tayo nakakaupo. Oo. Bigyan lang natin ng magandang payo itong mga kaibigan natin. Paano pa yan? Payo natin. Na, wag ho tayo magpapagamit. No? Alam mo, ito maniwala man kayo. Bakit nanalo si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan? Alam mo, yan na, marami nagtatanong din dyan. Ha? Ako yung Bam Aquino, sa mga kabataan talaga. Yung Gen Z. Yung Gen Z talaga. Gen Z Barjaga. Ayan, yan. Yung grupo namin. Yung grupo namin, makapagsasabing, malakas talaga yung Bam Aquino. Tsaka nag-concentrate sila sa mga campuses. Yung mga campuses. At yes. saka yung campaign nila sa social media, alam mo, laking tulong kay Bam nun Kasi, di ba dati, mga bata, ayaw kong bumoto dyan. Wala. Pero dahil sa campaign nila sa social media, tsaka sa mga campuses, ang maraming bagong botante, ang lumabas at isinama sa listahan, Bam Aquino. Yun. May mga kakilala ako na mga, kasi tsaka si Bam Aquino, pag nakita mo, kala mo batang-bata eh. Di ba? Parang hindi kami nagkakalayo di ba? Pagkakahawig nga kayo Malayo nga lang. Parang magka-age bracket lang kami. Age bracket yan. Pero yung Kiko, yun ang doon ako. Dagat. Yun ba yung nakatulong sa kanya? Yun na nakatulong sa kanya. Wow, dagat. Tsaka yung hihigop ka ng sabaw na hindi sumayad yung uso mo sa sabaw, no? Alam mo, mga bagay na yan, alam mo, in this whole world, laging meron tayong tinatawag na advantage and disadvantage. Kaya wag nyo minusin yan. Dagat. Wow, dagat. Alam nyo yung wow, dagat na yan. Yun. Again, nakatulong din sa kanya yan, in a way. Ang rekomendasyon nga sa kanya ni Nelson, tindigan na niya yung iso na yun eh. Oo, Diba? tindigan mo na. Tindigan na. Oo, bigyan mo ng malasakit ang ating karagatan dahil yan ay matagal nang nalalapastangan. Yun, di ba? isa yun. Okay. Okay, pagdating Ngayon, ang tanong, ibabalik na naman natin uli. Oo. Bakit talaga nanalo yung dalawa? O bakit nga? Anong analysis mo? Hindi sila nakipag-away. oo Hindi sila nga, no? bumabanat. Hindi sila sumangkot do sa laban ng Duterte. At, ano pa man, no? Oo, at saka, administrasyon. Tama, tahimik sila Tahimik sa iso ng Duterte, ha? Yes. Oo, Ang nga, ginawa no? nila, nagsipag, Oo. nagtrabaho, Oo. nagpaliwanag kung ano ang kanilang mga plataforma. Oo nga. Kaya napakagandang tingnan, no? Oo. Alam nyo, dito sa atin, kailangan natin purihin yung tama ang ginawa eh. Gaya ni Bam Aquino, ha? Oo. Kanina nakarinig ako ng interview niya. May nag-interview sa kanya yung intrigera.
May isang intrigerang nag-interview sa kanya kanina. Oo. Ano ho ang stand ninyo dito ho sa impeachment at kayo yung magiging Senator Judges. senator judges? Oo. Ano stand ninyo? Well, sabi niya, Nako, I ingat. will decide Ayun. based sa evidences. Naku, muntik na sa dun, ha? Oh, Bait based sa yun. evidences. And of course, sabi niya, hindi ako magdidesisyon dahil sa partido, dahil sa tao, ibabase ko lahat sa ebidensya. Ayun. At lalong hindi ako magdidesisyon na base sa ibibigay na kapalit sa akin, na merong ibibigay sa akin para yun ang maging desisyon ko. Hindi ako papayag. But in-expect mo niya may bibigay daw? Hindi, merong ganun eh. Ah, di ganun ba? May- Oo, may ganun. Nakita mo, hindi man niya May diretso bigayan sinabing ba? May bigayan pa. nagkabigayan. May bigayan Hindi, pala nakita dyan. mo, hindi man niya sinasabing direkta. Eh, alam natin na merong bigayan. Sa house, di ba, nangyari daw yan? Oo, nga, ewan ko lang. May mga offer daw, sabi. Oo. Pero hindi ko lang alam kung may nagkatanggapan. Special offer ata yun. Maraming tanggapan doon. Ay, oo, maraming O, tanggapan. tanggapan ng mga kongresista. Oo. Ang dami. Ako, meron nga akong punong tanggapan eh. 317 congressman ang kanya-kanyang tanggapan doon. Yun. Yun. Punong tanggapan ng mga kongresista. So, yun ang ano, ha? So, yun yung nakikita natin Oo, na nga, talagang base na Tama nakita ka. mo, hindi sila napansin. Oho. Hindi sila napansin na hindi sila naging threat. Oho. Hindi sila binanatan, hindi rin sila bumanat. Ang Hindi ginawa sila, lang hindi sila nila- nakisawsaw sa issue ng Yes, Duterte, hindi sila no? nakisawsaw sa issue ng Oo. Duterte. So with that, nakita mo ang bilis ng pagkapanalo nila. Oo nga, And no? I hope this will serve as a lesson. Akala ko nga ako yung Kiko Pangila, akala ko tapos na ang political career yan. Sa nangyari sa mga nakalipas, ha? Oo. Eh, pero ngayon, bigla siyang bumawi. Well, Diba? in fairness naman kay Kiko, marami rin naman nagawa yan. No? Ah, well, sa Senado, nung kasalukuyang senador yan. And Pero of course, nawala na kasi yung Sharon Cuneta Magic eh. Dati, di ba? Sharon Cuneta Magic. hindi, ngayon babalik ang Sharon Cuneta Magic. Ah, ganun ba? Oo, kasi pumayat. Hindi totoo? Sumeksi na, uli. Hindi Oo, totoo. pumayat. Hindi ko huli nakita si Oo. Ate Shawi eh. O kaya babalik ang Wow, babalik ang Shawi Magic. Tagahanga ako niyan, yung high school life, to my high school life. Kasi high Ay, school lang wala. ata. Hanggang Kasi- high school ka lang. Nag-college ka ba? Hindi, elementary kami. Kinakanta namin, elementary kami. Talaga naman, oh. So, yun na, tama, alam mo, doon sa kanilang pananahimik sa issue ng mga Duterte, ako sa tingin ko, at saka yung maiinit na issue nito nakalipas, Yes. hindi natin Hindi sila narinig. sumausaw doon. Yes. Ang ginawa nila, Tama gumawa sila ng sarili nilang landas Oho. patungo sa tinatawag nating tagumpay. Oho. Di ba? Kaya bagamat dalawa lang sila, di ba sa kampanyahan, alas dalawa lang talaga silang magkasama lagi. At saka, well, si Bam Aquino, ay nakita naman natin na marami din ang mga taong sumuporta sa kanya, lalo itong mga bandang huli na. At least, di ba, nakita natin. Ayun. Pero yun nga, yung Kiko, well, ngayon, ang Kiko Pangilinan,